the one and only person that we need in our lives. Thank you, our Lord God Almighty, forever you reign. Our Lord Jesus. Amen and amen. Nothing is impossible.
magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod, tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Sapagkat siya ay ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Heavenly Father God, tunay nga po na kayo ang makapangyarihan at banal na aming Diyos. Pinupuri at sinasamba po namin kayo ngayong umaga. Nagpapasalamat po kami sa inyong patnubay at gabay sa amin sa pang-araw-araw. Nagpapasalamat nga rin po kami sa umagang ito sa panibagong pribilehiyo na makapakinig ng inyong salita. Dalangin po namin, Ama, kung meron po kayong nakikitang karumihan sa aming mga puso, linisin nyo nga po ito ng inyong banal na dugo at hinihingi po namin ng kapatawaran ito. Nawa nga po sa umagang ito, kayo ang manguna sa amin. Bigyan nyo nga po kami ng karunungan na nagmumula sa inyo upang maintindihan at maisabuhay ang matututunan namin ngayong umaga. Salamat po, Ama. Ito nga po ang aming samot dalangin. Sa iyo nga po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat at kwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Is here, who is always the same.
Him, for He will be with you in battle. Lighting your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your God. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong in the Lord, and be of good courage. Your mighty commander will vanquish the foe. Fear not the battle, for the victory is always His. He will protect you wherever you go. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your God. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga magulang, mga kapatid. Ngayon ay ikalawang linggo ng buwan ng Enero sa taong 2022 at alam natin na dahilan sa mga kaganapan sa ating bansa, nagkaroon ulit tayo ng pagbabalik dito sa mga online worship service. At ito po ay ating ginagawa at gagawin pa sa mga susunod na linggo. Nais ko po na sa umagang ito ay talakayin ang paksang ang modelong iglesia, the model church. Ating pong batayan ay mula sa unang Tesalonica 1:1 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi ng magandang balita, Biblia. Hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa kadiliman o sa panig ng gabi. Kaya nga kailangan kayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Kung gabi na karaniwang natutulog ang tao, at kung gabi rin karaniwang naglalasing. Hindi tayo dapat maglasing, yamang tayo sa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig. At helmet ang pag-asa sa pagliligtas sa gagawin sa atin ng Panginoon.
Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. 11. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan, magtulungan, tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Mula kina Pablo at Silas, kasama si Timoteo, ito ay sulat para sa iglesia sa Tesalonika, ang mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang pagpapalat kapayapaan ng Diyos. Verse 1. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. At hanggang doon sa dumating sa verse 10 and verse 11. Ang dalawang sulat ni Apostol Pablo sa iglesia ng Tesalonika ay masasabi natin pinakauna sa mga Paul epistles na tinatawag. Ang Tesalonika ay isang mahalagang daungan ng mga barko sa hilaga ng siyudad ng Atenas sa bansang Gracia. Sa panahon ni Pablo, ang bayan na kung saan matatagpuan ang Tesalonika ay kilala bilang Macedonia. Sina Pablo, Silas at Timoteo ay dumalaw sa Tesalonika noong ikalawang missionary journey ni Pablo, at sa panahon yun ay maraming Griegong na-convert sa pananampalatayang Kristiyano. Makikita po natin yun sa Gawa, Kapitulo 17, talatang 4, nang sabi, naniwala at nahikayat na sumama kina Pablo ang ilan sa kanila. Gayun din ang maraming kababaihang kinilala o kilala sa lungsod at napakaraming debotong Griego. Noong time ng pangangaral ni Pablo, madami din ang mga oposisyon na kumakalaban sa kanya. Dahilan sa matinding oposisyon sa ministeryo ni Pablo, kailangan niyang lisanin ang Tesalonika. At ang kanyang pinuntahan naman doon ay ang lugar ng Berea. Matatagpuan sa Gawa 17 Gs, nang sabi, nang gabi din yun ay pinupunta ng kapatid sina Pablo, mga kapatid, sina Pablo, Silas sa Berea, at pagkatapos ay sa Atenas, Gawa 17:14, at pagkatapos ay sa Corinto. So ang pagkakasunod-sunod, mula sa Tesalonika, pumunta ng Berea, tumuloy ng Atenas, tumuloy ng Corinto. Dahil sa mga pangyayari, kailangan niyang kailangan niyang isugo si Timoteo sa Tesalonika upang siya magsinop at mapangalagaan ng mga new converts doon at tuloy patatagin sila sa pananampalataya. Matatagpuan sa unang Tesalonika, Kapitulo 3, talatang 2, na ganito ang sinasabi, ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo at maganda ang kanyang balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ibinalita rin niya sa amin na lagi ninyong naalala at malaki ang pananabik na makita kami gaya ng pananabik namin na makita kayo. Ang sarap po noong relasyon ganoon na yung manggagawa sa mga miyembro na pinaglilingkuran ay nagkakaroon ng damdamin na nagkakamisan sa isa't isa. Hindi yung, iba na yung damdamin, negatibo. Mula sa Tesalonika ay nagatid si Timoteo kay Pablo ng magandang ulat tungkol sa buhay ng mga Kristiyanong taga Tesalonika. Sa unang Tesalonika 3:6, subalit may ilang mga aral sa Biblia na kailangan liwanagin sa mga bagay ito. Kaya't sumulat si Pablo sa mga ito batay sa ulat ni Timoteo upang ipabatid ang mga sumusunod. Una, bigyan sila ng katiyakan kung gaano sila kamahal at pinagmamalasakitan. Yan po ang kailangang madama ng mga kapatiran na ang kanilang manggagawa nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila.
Sana sa akin bilang inyong kamanggagawa ay ganon ang inyong nakikita. Patatagin sila sa mga pangunahing aral ng pananampalatayang Kristiyano, lalo na sa mga katotohanan tungkol sa muling pagparito ng Panginoon Diyos, upang himukin sila, number 3, na mamuhay ng may kabanalan. At pang-apat, itama ang ilang mga kahinaan ng iglesia at maling paniniwala. Wala pong perpektong iglesia. Sabi nga, kahit ang pangalan mo ay perpekto, pagdating sa iglesia, hindi mo makikita ang pagiging perfect. Kasi lahat tayo may kahinaan, lahat tayo'y mayroong kakulangan sa biyaya lamang ng Panginoon. Kaya tayo nakapagpapatuloy. Labis ang pagpapasalamat ni Pablo sa Diyos dahilan sa iglesia ng Tesalonika. Sa gitna ng matinding pag-uusig at paghihirap, ay kanilang tinanggap ang mga aral sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang kanilang pananampalataya ay tanyag at naging modelo sa buong Macedonia at Akaya. Ito po ay isang malaking probinsya at maraming iglesia lokal ang nakatayo rito, at ang sabi, sila ay naging modelo sa Macedonia at Akaya. Sa mga talataan ay inisa-isa ni Pablo ang katangian ng iglesia ito na nagsanhi ng labis na kaligayahan kay Pablo at sa mga kasama nito. Alam niyo po, sa mga manggagawa, pag nakakabalita ng magagandang nangyayari sa mga iglesyang kanilang pinaglingkuran, kung merong unang nasisihan na Panginoon, pangalawa ang kanilang naging mga manggagawa at ang iglesia sa kanyang kabuuan. Sa mga talataan ay ipinakita na nga ang kaligayahan ni Pablo at ng kanyang mga kasamahan. Ang iglesyang ito ay naging modelo sa lahat, sapagkat tinanggap at sinampalatayan nila ng buong lugod ang mga aral na nagsanhi sa kanila ng buhay na nakasentro kay Kristo. 4 na beses sa unang sulat ni Pablo ay kanyang inihayag ang labis na pagpapasalamat dahilan sa init ng pagtanggap ng mga ito sa kanyang ministeryo ng pangangaral. Ano po ba mga katangian ito na naging kagalakan kay Pablo? Una, ang pananampalataya sa Tesalonika bilang iglesyang hinirang ng Diyos. Ang modelong iglesia ay binubuo ng mga hinirang ng Diyos at nabubuhay para sa Diyos. Walang sinumang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Lahat ay nabubuhay para sa Diyos na kanilang minamahal at humirang o pumili sa bawat isa. Ang pagtukoy ni Pablo sa iglesia sa mga mananampalataya sa Tesalonika ay nangangahulugan sila'y tinawag at hinirang ng Diyos. Matagpuan natin sa talatang 1. Meron po kayong time, basahin po ninyo ang talatang 1 ng chapter 5. Ang kanilang pagiging hinirang ng Diyos ay sanhi ng kanilang desisyon, ng kanilang mainit na tinanggap at sinampalatayanan ang ipinangaral sa kanila ni Pablo. Alam natin ang iglesia ay nangangahulugang kalipunan ng mga mananampalatayang tinawag at hinirang ng Diyos. Ang mga katagang hinirang ng Diyos, Ama at Panginoon Kristo, ay nangangahulugang in God the Father and the Lord Jesus Christ. Pangalawa, nagbunga ng pananampalatayang kahanga-hanga. Talatang 2 at 3. Ang modelong iglesia ay dapat magpakita ng uri ng pananampalatayang kahanga-hanga.
dahilan sa kahangahangang bunga ng pananampalataya na taglay ng mga Tesalonika, marubdob ang pasasalamat at panalangin ni Pablo sa Diyos para sa kanila. Maalam, maningas, malalim, matindi. Sabi nga ng iba, grabe. Ang binabanggit ni Pablo sa kanyang panalangin sa Diyos ay kanilang unang gawaing bunga ng pananampalataya, pagpapagal dahil sa pag-ibig, pagtitiis dahil sa pag-asa sa Panginoong Jesucristo. So, kapag ikaw ay mag-uukol ng panalangin, maganda nakasentro sa tatlong ito, na yung mga ipinapanalangin natin ay magkaroon ng mga gawaing nagpapatuloy bunga ng pananampalataya, na sila ay nagpapatuloy sa pagpapagal dahil sa pag-ibig at pagtitiis dahil sa pag-asa sa Panginoon Diyos. Ang iglesia sa Thessalonica ay may mga Griegong kaanib din na hindi maayos ang pag-uugali. Kaya hinikayat ni Pablo na sila'y pangaralan at turuan. Ayon doon sa talatang 14 na ganito ang sinasabi, ipinakikiusap namin, mga kapatid, na inyong paalalahanan ng mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob, kalingain ang mga walang kaya, pagtiyagaan niyo silang lahat. So, parang sinabi na yung mga hindi tunay na mga mananampalataya pero nang mapabilang sa iglesia ng Thessalonica, nangangailangan sila turuan dahil mga bago. Nangangailangan silang hikayatin at patuloy na pangaralan dahil may mga ugali silang hindi marapat sa mga tunay na anak ng Diyos. Tulad sa isang yung ginagawa natin mga panalanginan. Lahat ng pwede nating maabot sa pamamagitan ng panalangin ito ay ating idinadalangin. Ewan ko po kung kayo nakarinig na o nakasama ng isang mananampalataya na naipapanalangin ang lahat ng bansa sa buong mundo, na ipapanalangin ang mga kilala, mga misyonero, misyonera, mga ebanghilista, mga pastor. At kung ito'y nag-uumpisa ng alas 9, inaabot na ng alauna, alas 2, hindi pa natatapos dahil ang pinakahuli ay ang bansang Pilipinas. Naging kasanayan natin bilang manggagawa ng Diyos na kapag mayroong nag-pray request, alam niyo po, agad ko na itong pinapanalangin. Kasi minsan, mayroong nag-request ng panalangin at ang sabi ko, okay po, papanalangin ko kayo. Nakalimutan ko, kinabukasan na. Ang problema, magkaroon ng mabigat na karamdaman, mabuti na lang, nahabol pa. Nainam po na kapag tayo ay hinihinga ng prayer request, kahit doon sa mga group chat natin, kahit senyas lang makatiklop ang kamay, kahit yung nakaganoon lamang ang ating mga daliri, nagbibigay na po yun ng pag-asa doon sa nagre-request sa atin, na parang na sinabi, ay salamat, ipapanalangin ako ni kapatid na Linda. Ay salamat, papanalangin ako ng kapatid na Daisy at iba pa. Naging kasanayan na ba natin na kapag merong nag-request sa atin, ay atin agad itong inilalapit sa ating Panginoon? Ganito ang mga panalangin na dapat nating matutunan. Ang lahat ay ipanalangin. Ang gawaing bunga ng pananampalataya o yung work of faith ay mga gawaing mabubuti na magagawa bilang bunga sa pagsampalataya natin sa Panginoon. Ito ay matuturing na natural expression at hindi pinipilit o nagkukunwaring sumasampalataya sa paggawa ng mabuti.
Ang bunga ng ating pananampalataya ay makikita sa ating mga gawa, pagsasalita at pagkilos. Katulad ng ating napakinggan noong midweek sa pamamagitan ng ating kapatid na Rotier, na sa kanyang pagpapahayag ay kanyang sinabi na ang ating mga bibig, ang ating mga dila ay dapat magsasalita ng marapat, sapagkat kung ano ang ating sinasabi dapat, ito ay ating isinasagawa. Ang pagtitiis o yung labor of love na tinatawag, dapat isinasagawa ito sa loob at diwa ng pag-ibig na ating Panginoon, tinatawag na agape love. Ang agape love ay laging ninanasa at pangunahin ang kapakanan ng iba. Isang uri ng pag-ibig na handang maglingkod at magpakasakit na may kagalakan. Hindi ito yung laging naghihintay. Sa halip, ito yung nagbibigay. Ito yung nagpapahayag ng kanyang damdamin ng pagmamahal at paglingkod na mayroong pagmamalasakit, na yun ang nagiging daan upang siya ay magkaroon ng ganap na kagalakan. Ang pag-asa na nagtitiis at nagtitiyaga ay pag-asang nakalagak lamang sa Panginoong Hesukristo, dahil hindi natin kayang gawin ang mga bagay nito sa pamamagitan ng ating sarili lamang. Pero sabi nga po ng Pilipos 4:13, lahat ay aking magagawa kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Mahalagang punto na ating tandaan, nagbunga at naging tagasunod ni Kristo, katulad ng sinasabi sa talatang 4-8. Ang modelong iglesia ay tinatanggap at sinasampalatayanan ang mga aral at nagiging tapat na tagasunod ni Kristo. Kanilang sinunod ang halimbawa ng mga lingkod ng Diyos na nangaral sa kanila. Kaya dapat po sa ating mga manggagawa, mga nangunguna, pag tayo ay merong mga pinangungunahan na talagang inaasahan natin na sila ay lumago sa pananampalatayang Kristiyano, tayo mismo ang kanilang gagawing modelo. Tayo mismo ang kanilang susundan. Paano po kung liko ang ating daan? Susunod ba sila? Minsan, doon sa convoy ng mga sasakyan, 2 o 3 sasakyan, nagkataon na ako po ang nanguna sa convoy na yun. Ang naging problema ko po, hindi magamit ng Waze noon. Hindi ko po matandaan yung lugar na aking pinasukan na siya ko ring lalabasan. Dahil nagpasikot-sikot ang mga kalye, kaya't ang nangyari, ang napasok ko ay dead end. 3 sasakyan, lahat nag-U-turn. Masikip pa yung kalye. Isipin ninyo, kapag ikaw ang sinusundan at palikuliko ang iyong pangunguna sa iyong pinangungunahan, maraming mga detour na mangyayari hindi lamang sa ating buhay, kundi pati na rin sa mga pinangungunahan natin. Kaya dapat nating alalahanin na merong mga sumusunod sa ating mga yapak at tiyakin natin na tama ang ating nilalakaran. Kanilang sinunod ang mga aral ng mga apostol. Alam niyo po, sa panahon ngayon, pag sinabi ng mga tagapanguna, ito po ay sinusunod ng mga tagasunod ng mga mananampalataya. Sa iglesia, pag sinabi ng pastor, inaasahan susunod ang mga kapatiran. Bagamat hindi lahat ay ganoon ang nangyayari. Kasi meron din naman ng mga tagapanguna, dapat mo nang i-double check
yung kanilang sinasabi, ang kanilang inyaaral. Naalala ko ang isang pangyayari na habang nangangaral ang pastor sa pulpito, ito po ay tungkol doon sa lalaking mababa, tanda, na dahil sa kanyang kaliitan, kinailangan niyang umakyat sa isang punong kahoy, yung matinik na puno ng sigomoro. At pagdating po niya doon sa itaas, inaasahan niya na darating ang ating Panginoon sa lugar na iyon. At hindi nga siya nagkamali. Ang sabi ng pastor, at pagtapat ni Jesus, siya ay tumingala at kanyang sinabi, Bartimeo, bumaba ka. Hindi nakatiis ang isang teacher ng Sunday School. Siya'y tumayo at malakas sa kanyang sinabi, Pastor, hindi po Bartimeo, Sakayo. Si Sakayo po yung umakyat sa puno. Para hindi mapahiya ang pastor, kanyang sinabi, Bartimeo, bumaba ka diyan. Sakayo, akyat. At nang makakyat si Sakayo, sabi niya, Sakayo, bumaba ka, sapagkat tutuloy ako sa iyong bahay. Nagpatuloy sa pananampalataya kahit sa gitna ng kahirapan at pagdurusa. Higit sa lahat, kanilang ginaya at sinunod ang ating Panginoon. Sapagkat nasubok na natin, naranasan na ng iglesia na merong mga malalaking simbahan na talagang kumikilala sa tunay na Diyos. Ang problema ay bumagsak ang isang kinikilalang leader na dismaya yung mga tagasunod. Nahinto ang kanilang gawain. Bakit? Sapagkat ang kanilang ginawang modelo, ang kanilang ginaya at sinunod ay yung kanilang tagapanguna. Nakalimutan nila na itingin o ituon ang kanilang mga paningin kay Kristo na siyang sumasakdal sa ating mga pananampalataya. Saan nakatuon? Sa ating Panginoon. Sinong gagayahin? Ang Panginoon. Sapagkat siya ang namuhay sa ibabaw ng lupa na hindi nasumpungan ng kahit anumang kasalanan. Ang magandang balita ay mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos o tinatawag nating grasya sa pamamagitan ni Kristo at sa kanyang pagkamatay sa krus sa Kalbaryo. Pangapat, nagbago at nagpatibay sa kanilang pag-asa, talatang 9 at 10. Ang modelong iglesia ay nananangan sa pangako ng muling pagbabalik ng Panginoon. Dahilan sa Ebanghelyo, ang pagbabago ng buhay ng mga Tesalonika o yung tinatawag na transformasyon ay kahanga-hanga. Ang kanilang pananampalataya, pag-asa ay nakalagak sa pangako ng muling pagparito ng ating Panginoon. Ang mga mananampalataya sa Tesalonika ay tumalikod mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan patungo sa pagsamba at paglilingkod sa tunay na Diyos. Ito ay naglalarawan ng kompletong pagbabalik loob. Hindi lamang left pace, right pace, kundi turn-about pace na siyang pagkilos papalayo sa dating kinalalagyang kasalanan palapit sa Diyos na banal. Ang pangangaral ng Ebanghelyo sa Tesalonika ay matagumpay sapagkat sinuportahan ng
mga patutuo ng kanilang pagbabago ng buhay. Hindi lamang narinig, kundi kanilang nakita. Ang mga unang komunidad ng mga mananampalataya sa panahon ni Pablo ay isang magkatulad na nasain, pag-asa at kinasasabikang kaganapan ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kabilang dito ang Iglesia sa Thessalonica. Sa panahon natin ngayon, na kabi-kabila, pinagdududahan ang katotohanan ng mga aral ni Kristo, nangangailangan ng mga mananampalataya at iglesyang modelo sa lahat ng buhay ay nakasentro kay Kristo. Masasabi ba natin na ang ating buhay Kristiyano ay nagiging modelo sa ating kapaligiran? O ang ating bahay-sambahan o ang ating grupo ng mga mananampalataya ay nagiging modelo sa ating kapaligiran? Marahil, sasang-ayon kayo sa akin na kapag sinabing Bayanan Yemlip Church, nakatanim sa kanilang puso ang pagiging matulungin, mapagkawang gawa, at umaabot sa mga taong walang Kristo sa kanilang buhay. Sa madaling salita, sila ay modelo sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pag-asa. Ang iglesia ay dapat mamuhay ng may kabanalan sa gitna ng kasamaan ng mundo na ating ginagalawan upang makita ng nasa kadiliman ang liwanag ng mga aral ni Kristo. Hindi po ba yun ang sinabi ni Matthew sa chapter 16? Paliwanagin ang inyong ilaw upang kung makita ito ng mga tao ay kanilang luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ang mabisang patunay na ang bumubuo ng iglesia ay tunay na binago ng Diyos ay ang paglayo sa lahat ng anyo ng uri ng kasamaan at paglakad na sumusunod sa mga halimbawa ni Kristo. Ang modelong iglesia ay malakas na puwersa upang magliwanag ang magiliim na sanlibutan tulad ng kasalanan. Yan ang Bayanan Yemlip Church. Masasabi natin, ako personally, masasabi ko na isang modelong iglesia sa biyaya ng Panginoon na sa pamamagitan ng pagtulong pinansyal sa mga nangangailangan, sa kalamidad, sa pagtangkilik sa kanilang mga manggagawa, sa pagkakaloob sa mga nangangailangan. Ang modelong church na ito ay hindi lamang sa salita, kundi ipinapakita maging sa kanilang mga gawa. Nawa, ipagpatuloy natin ang ministeryo ito kung saan nabibigyan natin ng kaluguran, ng kapurihan. Una, ang ating Panginoon. Ang mga tao ay nahihikaya na maglingkod sa ating Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa mensahe na ating narinig sa umaga ito at patuloy na makita ang pagiging modelong Kristiyano sa loob ng Iglesia. Pinagpala na kayo ng ating Panginoon. Sandali po tayong manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, salamat po sa mensahe mo na aming napakinggan. Salamat sa pananampalataya. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa pag-asa.
ng mga ito ang siyang nagbibigay ng katibayan, ng kalakasan, ng motibasyon sa bawat isa sa amin upang lalo ka naming paglingkuran ng merong katapatan. Pangunahan mo ang iglesyang ito mula sa kanyang lupong pamunuan, sa kanyang mga lupon, sa misyon, maging sa edukasyong Kristiyana, maging sa pananalapi, maging sa mga pagawain, maging sa mga kapisanan, maging sa iglesia sa kanyang kabuuan, na masumpungan mo na ang bawat isa sa amin mula sa rank ng mga manggagawang pastor, makita mo sa amin ang tunay na pananampalataya. Makita rin ang aming mga kapatiran ito sa aming mga buhay. Gayun din ang pag-ibig, hindi lamang sa iyon na Panginoon hindi nakikita, kundi sa mga taong nakakasalamuha ng bawat isa. Patuloy na tumibay ang aming pag-asa, hindi lamang upang makatiyak sa buhay na walang hanggan, kundi makatiyak na kami ay makasama sa iyong pagbabalik upang ang lahat ng naroon sa iyong piling kasama ang bawat isa sa amin. Pag-asa sa buhay na walang hanggan, pag-asa at katiyakan na makasama sa iyong muling pagparito at isasama sa iyong kaluwalhatian. Ito nawa ang gawin mo sa iglesia nito. At dakilang Diyos, sa umaga ito, patuloy na magtalaga ng sarili ang bawat isa sa amin. Patuloy na madama po namin ang alab ng paglilingkod. Salamat sa buhay, salamat sa kabuhayan, salamat sa mga talento, salamat sa mga kaloob na ibinigay mo sa amin upang kami makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Taglay ang kalakasan, taglay ang katatagan, nagpapatuloy hanggang sa iyong muling pagparito. At nawa, Panginoon, sa mga anak mo na sumapit sa karawan ng kanilang pagsilang, hindi mo lamang palakasin ang kanilang lupang katawan, hindi lamang dagdagan ang kanilang mga taon ng buhay, kundi patuloy silang maglingkod sa iyo. Patuloy silang magtalaga ng buhay sa iyo. Patuloy silang magpagamit sa iyo, dakilang Diyos. At gayon din, Panginoon, sa mga sumapit sa anibersaryo ng kanilang kasal, maranasan nila ang tunay na pagmamahal na nagmumula sa iyo. Pinadadaloy mo sa bawat mag-asawa, patuloy sa kanilang mga anak, patuloy sa kanilang mga apo, at sa kanilang buong angkan. Basbasan mo at pagpalain bawat isa sa kanila. Gamitin mo po ang iyong lingkod. Mga kamanggagawa, mga magulang at mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kahiingatan. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa bigyan kayo ng kapayapaan. Ngayon, habang kayo nabubuhay. Amen at Amen. Sa ating muling paghiwalay na pansamantala, muli ko po kayong ipagkakatiwala sa ating buhay na Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, pinagtatagubilin ko po kayo
sa mapagpalang kamay ng ating Diyos Ama sa langit. Hinihikayat na ipamuhay ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. Taglay natin ang kapangyarihan, sundin ang patnubay ng Espiritu sa ating mga buhay, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. At ngayon po, sa ating pagbubukas ng komperensya ng Kongregasyon ng Bayanan, sa mga oras na ito ay aking ipinapahayag na bukas na ang ating komperensya lokal at ang ating inaasahan hindi lamang marinig ang mga nilagom na ulat ng mga unang mga opisyalis ng Iglesia sa 2021, kundi atin ding marinig ang kalagayan ng Iglesia mula sa kanyang mga takdang gawain, kung ilan ang mga nagiging dalo sa mga face-to-face na gawain, sa mga online na gawain, at malaman din natin ang kalagayan ng Iglesia mula sa larangan ng pagmimisyon, gayon din sa larangan ng pagpapatatag ng edukasyong Kristiyana. Tingnan din natin kung paano nasusuportahan ang mga gawain ng Iglesia at marinig din natin ang ulat ng ating ingat yaman sa loob ng 2021. Mapatunayan natin kung tayo ba ay patuloy na nakaranas ng mga pagpapalang material mula sa Panginoon na nagamit din naman natin sa paglilingkod sa Kanya. Inaasahan din na sa komperensyang ito ay makapagpatibay tayo ng programa ng Iglesia para sa taong 2022 at hindi ang balak Google o budget ng kongregasyon para sa taong 2022. Malugod na inyo binubukas ang komperensya lokal ng Bayanan Yemili Church. Sandali po tayong manalangin. Sa amin pong gawain ngayong umaga bilang natatanging komperensya at ito ay sa online, mapakinggan po namin ang mga ulat, madinig po namin ang mga ihaharap para pagtibayin at ito rin ang maging daan na meron din mga manggagawa na papasok sa ministeryo bilang mga pastor. Ikaw, Panginoon, ang pumili nito para sa Iglesia. At umaasa po kami, Panginoon, na ang oras na aming gagamitin ay maging pagpapala sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinabubaya ko na po sa ating kalihim ang pagtanggap ng mga ulat at pagkatapos po ng mga gawain natin, marahil mga 30 minutes mula ngayon, mapapakinggan natin ang mga ulat, pagtitibay natin ang mga ulat, ihaharap ang budget ng Iglesia, marinig natin ang financial report ng Iglesia sa nakaraang taon at yung paghaharap ng budget para sa taong kasalukuyan. Ating pagtitibayin ang mga bagay nito sa harap ng ating Panginoon at ang ating kapulungan. Kaya ang aking pakiusap, wala po munang aalis. Ang aalis lamang ay yung mababa ang edad sa 15. Pero mula 15 ang edad pataas, inaasahan po natin na kayo ay magpaparticipate sa bagay nito. Maraming po salamat. At ito ang ating gagawin sa loob ng ilang segundo. God bless. Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal kong kapatid, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa loob at labas ng Iglesia. Magandang araw po. Kinakatawan ko po ang lupong pamunuan at ang lahat ng kapisanan
para po ibigay sa inyo ang summary report para sa taong 2021 at dagdag dito ayun na lamang po mga kaukulang plano para sa taong 2022 sa panahon po ng new normal. So, unahin ko po ang kapisanan ng kalalakihan. Ang kanilang pong accomplishment para sa taong 2021 ay ang sinagawang men's oikos po ay ginaganap tuwing linggo at araw ng Miyerkules via online at nagkaroon nga po ito ng face-to-face ng mga nakalipas na buwan bago tayo muling hinto ng face-to-face activity at magbalik sa online. At nakibahagi rin po ang ating mga kalalakihan sa CalCab via online din po na ginaganap po ay at inaasikaso ng iba't ibang iglesia na nakatoka. At nakapagpadala rin po tayo ng kinatawan sa pamamagitan ng kapatid na buong kwadra sa Men's Convention na ginanap po sa Alpha Omega EMLIT. At nagkaroon din po ng pagbisita sa ilang kalalakihan na katulad ng mga kalalakihan sina Kuya Bernard Alcantara, sina Tatay Kasi Pacundo, si Kuya Cado Calixto at Jaime Tukular na siyang mga dating bina-Bible study po ng ating mga lingkod na kalalakihan. Actually, si Kuya Bernard ay kasama na ng kalalakihan, si Tatay kasi ay dinadalo ni Kuya Ronnie Murillo, si Kuya Cado Calixto ay dinadalo rin, at si Kuya Jaime Tukular. At ito po yung mga susunod na activity ng 2022, patuloy na pagdadalaw sa mga kalalakihan na hindi na nakakapunta sa iglesia o hindi nakakadalo sa online fellowship, pagpapatuloy ng mga oikos na ginagawa sa every Wednesday and Sunday. At katulad ng mga naunang banggit, katulad ng National Convention, Kalalakihan Convention, Kalalakihan Christmas Fellowship, Kalalakihan Convention, at yung iba pang activity na nakakapag-bind sa mga tatay natin sa loob ng iglesia, sa mga kalalakihan, ay patuloy po na isinama sa plano sa taong 2022 upang palakasin po hindi lamang tayo regular na dumadalo sa araw ng linggo, kundi palakasin po yung pagkakapatiran, magkadamayan, magpalakasan sa kabila ng mga pagsubok na kanaharap, lalo ng mga padre de pamilya natin. Sunod po natin ay ito pong kapisanan ng kababaihan na napaka-aktibo sa ating iglesia. Ang kanilang pong accomplishment para sa taong 2021 ay ang buwan ng CalCab Fellowship na dinadaluhan. Regularly po, via online po ito. Ito pong sumunod ay napakalaga Sunday School at Bible Study. May mga grupo ng kababaihan na nagpapatuloy sa pag-attend sa Sunday School at Bible Study. At nakakapagdalo din sa mga kababaihan may sakit. Para sa 2022, patuloy pong gagawin ng mga bagay na yon at inikayat din po ang mga kababaihan na wala pang sinasamahang grupo na dumalo sa mga gawain. Inikayat po nila at inikayat din natin na yung pong mga, dahil online nga po ang nangyayari ngayon, tumalo po kayo. Sumunod po yung pagdadalaw uli sa senior member at pagdadalaw sa mga may sakit at namatayan ng plano, pagpatuloy sa pag-attend ng Sunday School at Bible Study at birthday fellowship, joint CalCab Convention. Ito po yung mga plano na maisagutuparan na madaluhan, maging outdoor fellowship po, at kung magkakaroon ng pagbabago ang sitwasyon ay magka-attend sa Grand Christmas Fellowship. At ilan sa mga ibabahagi na ng kababaihan ay yung pong mga wall fan or stand fan at electric kettle para po naman sa kusina. So ito po yung pong Usher Committee. Nakita po natin ang accomplishment ng ating Usher Committee sa pagbabalik po ng face-to-face nitong mga nakaraang buwan ay talaga pong inasikaso nila mula po sa Santa Cena Sunday hanggang dito po sa pagsasaayos ng paninimula ng pananambahan ay pinampanan po nila ng
kanilang mga tungkulin. Maging po nung wala pong face-to-face at by online, yung pong Santa Cena Sunday ay dinadala sa inyo yung mga gamit po sa bawat tahanan at naisasakatuparan po kami. Sa pagdating po ng 2022 ay napakaganda po ng plano ng ASEAN Committee. Ibigkis muli ang mga kapatiran, gumaganap sa ASEAN, no? At pagkatapos ay maibalik na kung sakaling karoon ng face-to-face ay maibalik na yung uniforme, no? Naka-uniforme na sila sa dalawang kulay na uniforme po yan. At gagamitin po nila yung uniforme sa araw na Santa Cena, yung pinatawag na kulay purple. Pagkatapos po ay isaayos ang mga church attendance natin mula doon sa mga dati nang dumadalo at yung mga bagong dumadalo ngayon, lalo na yung mga dadalhin ng ating mga misyonero ng mga Sundays, mga attendance nila sa Sunday school nila, yung mga mini-mission nila. And of course, kasama din dito yung patuloy po na pangikahit sa mga nagkakaroon ng birthday, nagbe-birthday ng araw na iyon o buwan iyon na patuloy na hikayati na magkaroon ng bulaklak para po sa ating altar. At marami pa pong ibang plano ang ating ASEAN Committee. Sinunod po natin ay ang mga kabataan sa kanilang accomplishment. No? Nagkaroon po sila, patuloy po yung gawain ng Youth Pen Council. No? At patuloy po na nagkakaroon sila ng mga guest speaker na nagtuturo sa kanila, no, nagagayad sa kanila sa salita ng ating Panginoon. At patuloy po ang kanilang mga online activities na ginagawa. At kasama din dito yung mga face-to-face fellowship nila, no, na pinapangunahan ng kapatid na Ian Dan Eusebio doon sa mga kabataang teenager. So, para po doon sa 2022, ang objective ng grupong ito ay palalimin pa ang pananampalataya at dumami ang discipleship, no? At ma-involve sa ministry ang mga kabataan na ating iglesia. So magkakaroon sila ng online fellowship tuwing first Sunday at ang second Sunday ay prayer at fellowship, testimony and meeting, no? Pagkatapos po, meron din silang on third Sunday, meron pa rin silang online fellowship. And every Sunday po ay magkakaroon itong mga kabataan natin. Mayroon din siyang fellowship sa mga mag-birthday at leaders fellowship. So, ang ilan po sa mga plano nila ay magkaroon din ng database ng mga kabataan natin para sa mga upcoming programs and fellowship. Sunod po natin ay ang pag-uulat po tungkol sa edukasyon, Christian Education Committee. No, napakaganda po ng plano dito. Sabi po sa specific objectives is to establish more discipleship groups to involve as many members possible in regular study of the Word of God. So open regular Sunday school online class from grade 4 to adults. So napakalaga po ito, no? So yung ibig po sabihin dito sa number 3 ay so magkakaroon po ang pagkabanggit sa amin dyan ay isa para sa mga anak nyo, no? Sa inyong mga magulang, intindihin nyo maigi ito. Magkakaroon po tayo ng online classes para sa Sunday School dahil hindi nga po pwede sa ngayon ang face-to-face. So, doon po sa mga mas bata hanggang grade 4 ay gagawin po ito hanggang tumutong po tayo sa high school level. Ibig sabihin, magkakaroon po ng online enrollment dito sa atin sa iglesia at pagkatapos yung mga anak nyo ay hahanap nyo po sila kung saan sila dapat mapasama at magkakaroon po sila ng online class at online class teacher. So napakahalaga po ng bagay nito. So online Sunday school, meron pa rin pong video classes para sa preschool up to grade 3. At magkaroon na tayo ng online
DVDS. So, namimiss nyo ba ang mga bagay na ito, mga bata, mga magulang? At pagkatapos po, ang scholarship grants sa lahat po ng mga gustong mag-aral at mas mapalawak pa ang kaalaman sa pagiging lingkod ng Panginoon o pag-aaral ng salita ng Diyos sa mas malalim na pamamaraan ay open po ang scholarship grants na pamamahalaan po ng edukasyon ng Kristiyano. Para naman po sa ilang panghuli na po ito po ang isa sa pinakamalaking binabudgetan ng ating iglesia, ang mission. Para sa taong 2021, ang Pangulo ng Misyon ay naka-attend sa mga anniversary sa paanyaya ng mga iglesia, anak iglesia na atin. No? Nakaka-join din sa anniversary online ng EMLIP, sa mga summit online. At meron tayo po na ongoing na 16 na grupo sa Bible study adults, composed of 140 persons po. No, yung pong dumadalo sa online Bible study na pinamumunahan po ng mga misyonero natin. No? Ito pong 16 na grupo na kada Sunday po o kada every schedule nila sa loob ng isang linggo ay sila po ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Meron din po tayong 2 grupo na para sa kabataan at teens na pinabibilangan naman po ng 33 person po. Nakakapagdalo din ang ating grupo ng misyon sa mga may sakit at namatayan. At meron din namang joint fellowship na isinagawa ang mission at CE department na 34 na katao ang dumalo. Meron din online discipleship, 15 grupo ang nabibigyan dito sa loob ng 51 person. At ang mission planning ang pinakauling ginawa nila para sa taong 2021. So para sa taong 2022, tututukan po yung 3 satellite church. No? Bagamat tayo may mga nakatalaga na doong mga pastor sa ating mga anak iglesia, ang mission po ang isa sa namamahala nito. Kaya po plano po na sila ay tutukan din at magkaroon pa rin ng mga joint fellowship sa mga satellite churches natin. So tapos magkaroon ng pag-aaral ang ating mga mission team bilang mga lingkod ng Panginoon at pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi lamang dapat nagtuturo, kundi nag-aaral din para po mas higit pang mapalakas ang relasyon sa Panginoon at mapalalim ang kaalaman. Ng gayon ay mas magandang mabenepisyuhan yung mga tinuturuan. Kasama po sa plano ay ang Hearts Day month of February. No? Mission Summit, Mission Planning, Mission Team Building, Mission Spiritual Retreat. At pagkatapos po ay tututukan din po nila ang online worship at midweek online service. Yan po yung sa mga tututukan ng ating mission team. So mga kapatid, ito yung mga summarize lamang po ng ating reporting. Kung sasabihin po namin, babanggitin namin lahat sa inyo, ay masyado po tayong haba at napakarami po talagang ginagawa ng ating iglesia. Tandaan nyo, yung iglesia natin ay talagang umahayo, hindi lamang yung ating residente pastor, kung hindi yung bawat membro, ang mga manggagawa na tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang ubusan ay patuloy po na gumaganap. Mga kapatid, isama niyo sa panalangin ang bawat isama niyo sa panalangin ang bawat gawain, isama niyo sa panalangin ng ating iglesia, isama niyo sa panalangin na patuloy na ang habang inaantay natin ang Panginoon, ang kanyang kaharian, ang siyang mapalaganap natin sa mundong ito. Salamat at magandang araw po sa ating lahat.
Magandang umaga po sa lahat ng aking mga kapatid sa BIC na kasama ko sa pagpupulo ngayong umaga. Bilang Pangulo ng Pananalapi, isa po sa aking mga tungkulin ang maglahad ng naging kalagayan ng pananalapi ng Iglesia. So para po sa taong 2021, mula Enero 1 hanggang Disyembre 31, ay narito po ang mga salaping pumasok at lumabas. Ang i-report ko po sa inyo ay summarized report na. Ang detailed report po ay usual na pinipresent ko sa lupong pamunuan. So para po sa mga salaping pumasok, narito po ang ating mga naging handog para sa gawain ng linggo ng umaga, gitnang linggo, paaralang linggo at iba pang gawain. So may kabuang pong 64,290.25 para po sa ating linggo ng umaga. Ang gitnang linggo po ay umabot lamang ng 4,773. Ang paaralang linggo ay 170. At ang iba pang gawain tulad po ng simbang gabi, ang December 24 na service po natin, December 31, at ang ating everybody's birthday ay umabot po ng 93,750. Ang pinakamalaking bahagi po ng salaping pumasok ay nanggaling sa atin pong mga ikapu. Ito po ay may kabuang 1,320,918.14 centavos. At yung pong iba pa, tulad ng mga naging donations ng ilang pong mga kapatid, yun pong baptismal at paminsan-minsang mga rental ng L300, umabot po ito ng 77,600. Kaya po ang salaping pumasok para sa taong 2021 ay may kabuang 1,561,501.39 centavos. Napakabuti po, sadyang napakabuti po ng Panginoon dahil kung matatandaan ninyo, nang mag-present po ako ng balak Google para sa taong 2021 ay sama-sama po nating hiniling sa Panginoon na kahit may pandemic, kahit may pandemya ay makarating at makaabot tayo at least ng 1.5. Pero nakita po ninyo sa report ko ngayong umaga na ang naging kabuang salaping pumasok sa ating kaban ay umabot pa ng 1,561,501.39. Kaya po naman ang ating mga naging salaping nailabas at naitulong sa mga iba pa nating mga dapat gastusan ay natugunan po natin. At naririto po ang mga salaping lumabas para po sa national at distrito. Yun pong ating share doon, ito po ay may kabuang 218,610.19. Ang naging kaloob naman po natin for the year sa ating pastor ay 192,000. Kasama na po dyan yung kanyang allowance. Sa atin pong satellite churches, meron po tayong 4 na pastor na tinutulungan din. Ang Pastor Tamayo, ang Pastor Adel Coral, ang Pastor Monsing Sapet, ang Pastor Ginto. Ito po ay umabot ng 132,500. Ang naibigay po natin para sa lahat ng naging panauhing tagapagsalita for the year, umabot po ito ng 27,500. At dahil po wala namang tayong naging face-to-face maliban sa unang quarter at ito na lamang pong mga huling quarter ng taong ito, ang kapisanan po na ay nakakuha lamang ng maliit na amount tulad po ng para sa kalalakihan, ito ay umabot lamang ng 2,200. Ang kababaihan po ay 1,000 at ang kabataan po ay nakakuha lamang ng 4,300. Ang atin pong lupon ng Edukasyong Kristiyana ay may kabuang 56,600. Ang lupon naman po ng misyon at ebanghelisasyon ay umabot ng 215,714. Para po sa lupon ng programa, ito po ay may kabuuan lamang na 2,000 at ang lupon ng pagsamba, musika at kultura ay may kabuuang 38,500.
So wala po akong naitalang expenses ng ushering kasi usually po ay may liit na amount lamang po ito at ito ay naisasama sa miscellaneous. Para po sa tulong at benepisyo para sa ating pong mga pastor, nagkaloob po ang nagbigay po ang church ng 7,200, yung kanilang healthcare fund. At ang atin pong naitulong para sa ating kawanggawa ay umabot ng 64,018 pesos and 55 centavos. So, again po, pinapalala ko na ang detailed report po nito para mas maunawaan ng bawat kapisanan at ay ipinipresent ko kapag po mayroon tayong dun po sa ating usual na meeting ng board. Ang iba pa pong gastusin tulad ng kuryente, bayad sa tubig, telepono, o maging mga internet connection, ito po ay umabot ng 81,072 pesos and 98 centavos. Kasama na rin po dyan yung ating janitorial love gift. At ang atin pong naging expenses para sa maintenance and repairs ay umabot po sa 14,690. Meron din po tayong mga ilang kagamitan o kasangkapang nabili tulad ng pagpapalit natin ng ating projector, meron pong microphone stand or yung ating amplifier, ito po ay umabot sa 17,439. At para naman po sa ating mga sasakyan, ang L3 at ang H100, ay umabot po ito ng 98,319. Kasama na po dyan yung mga iba pang mga repairs at yung mga registration ng mga sasakyan. Sa okasyonal na gastusin po tulad ng comprehension general, ito po ay meron po tayong naitalang gastusin or expenses na 6,000. And then yung pong naging expenses po natin, Google Pang Pasko, ito po ay may kabuang 57,600. Wala po tayong naging expenses para sa ating anibersaryo. And ang atin pong naibigay din na 13th month ng ating mga manggagawa ay umabot sa 38,000. Ito pong iba pang Google at emergency fund o iba pang mga expenses kasama na po dito yung mga miscellaneous and iba pang mga expenses ay may kabuang 89,804. Kaya po ang lahat ng mga salaping lumabas ay nasa 1,365,067 pesos and 72 centavos. Kaya kung titingnan po natin yung pong salaping pumasok at salaping lumabas, meron po tayong pinag-abutang salapi. Yung natira po natin ng year 2020, ito po ay 247,316.33 na siyang isinama natin doon sa ating sa salaping pumasok na 1,561,501.39. Kaya po ang kabuang salaping pumasok na maaari nating nagamit o magamit para sa taong 2021 ay 1,808,817 pesos and 72 centavos. Pero dahil ang lumabas lamang po ay 1,365,067 pesos and 72 centavos, meron pa pong natira. So, natira po ito ending December 31, 2021 na 443,750. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo yung figures na aking ipinresent sa inyo ngayong umaga. Hindi po nagkulang ang Panginoon. Naging patuloy na matapat siya at nakita po natin labis-labis pa, meron pa po tayong perang natira. Salamat po sa lahat ng mga kapatid na walang sawang tumutugon sa pangangailangan ng ating iglesia. Yun pong mga kapatid natin hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sila na nasa iba't ibang lugar, ibang bansa. Patuloy pong nagkakaloob, patuloy na nagpapadala ng kanilang mga ikapu. Marami pong salamat. At inaasahan ko po ng aking panalangin para po sa taong 2022, kahit po naririto pa at may badya at mayroon pa pong banta ang pandemic, at hindi pa po nawawala ang COVID, dahil meron tayong makapangyarihang Diyos, naniniwala po ako na ang ating magiging kalagayan ng pananalapi para sa taong 2022 ay hindi rin po magiging problema. So, ang pagpupuri at ang pagpasalamat ay ibinabalik ko sa Diyos para sa mga salaping pumasok, lumabas, at sa salaping
natira pa na magagamit ng iglesia sa pasimula sa taong 2022. Marami pong salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Ang ikalawang bahagi po ng aking report sa umagang ito ay tungkol naman sa balak Google para sa taong 2022. Ang atin pong patuloy na hilingin sa Panginoon na ang mga salaping inilagay natin para sa taong 2022 ay pumasok sa atin pong kaban. So ang mga pagkukunan pong muli para sa mga karaniwang handog, para sa linggo ng umaga, gitnang linggo, paaralang linggo at iba pang gawain ay ang mga sumusunod. Linggo ng umaga, 192,000. Gitnang linggo, 18,000. Paaralang linggo, 18,000. At sa iba pang gawain na may kabuang 80,000. Ang ikapu ay atin pong idalangin na makaabot ng 1,320,000. At ang iba pang mga maaaring maging donations o maging source ng atin pong salaping papasok sa kaban na 72,000 ang siyang bubuo para makabuo tayo ng salaping 1,700,000. At mula po sa pondong ito, sa atin pong mga salaping ito na tinatayang papasok, ay narito po ang ating mga gastusin na ilalaan. Babawasin po doon ang ibibigay natin sa nasyonal at distrito na ang halaga ay 255,000. At ang iba pang mga bagay gaya ng kaloob sa pastor, 240,000. At dun sa ating satellite churches, 156,000. At ang ating mga pwedeng maging panauhing tagapagsalita na may kabuang 36,000. Para po sa mga kapisanan, kalalakihan, 80,000. Kababaihan, 24,000. Kabataan, 18,000. Sa lupon ng edukasyong Kristiyana, 155,000. Ang lupon ng misyon at evangelisasyon, 282,900. Lupon ng programa, 15,000. Lupon ng pagsamba, musika at kultura, 30,000. At ang ushering committee, 12,000. Tulong at benepisyo naman din para sa ating residential pastor, ang halaga po ay 7,200 at ang kawang gawa na siyang ibinibigay natin, sinishare natin para sa kaban ng Macedonia na 18,000. At iba pang mga karaniwang gastusin tulad ng kuryente, tubig, telepono at ang atin pong mga janitorial allowances na bubuo ng 120,000. Naglaan din po tayo para sa maintenance and repairs ng 25,000 at para sa kagamitan o kasangkapan na 25,000. Sa iba't pa po okasyonal na gastusin tulad ng Komperensya General, Distrito, Anibersaryo, naglagay po ako doon ng 25,000 at Google pang Pasko, 40,000, Google pang Anibersaryo ng Kongregasyon, 40,000, 13th month, 44,000 at ang iba pang Google, 113,900 upang kumpleto ng 1,445,000. Yung 1,445,000 po, i-add po na natin yung ibanawas para sa Pondo Sentral na 255,000. Ang kabuuan po nun ay yung salaping tayang papasok na 1,700,000. Since meron po tayong pinag-abutang pondo noong 2021 na 443,750 na siya pong nauna ko nang nai-report sa inyo, ang kabuang pwede nating gastusin just in case po sa awa at sa tulong ng Panginoon na makuha natin mabuo natin yung 1,700,000 sa taong ito ay magiging 1,888,750. So muli po, ito ang ating balak Google para sa taong 2022. At sama-sama rin po natin muling ipanalangin sa Panginoon ang katuparan ng lahat ng mga ito. Alam natin na mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat at siyang Diyos na tutulong sa atin upang ang lahat ng ating pinalak,
na mga gastusin ito ay atin pong makuha. Ito po ang aking report para sa umagang to. Muli po, maraming salamat at magandang umaga. Narinig po natin ang mga reports ng mga organizations at committees ng ating iglesia sa pamamagitan ng pagbubuod ng ating chairman, Predikador Ricky Gutierrez. Iniharap din po sa atin ang financial report ng 2021 at ang budget para sa 2022 ng ating finance officer, Predikador June Navarro. Ang mga ito po ay tinanggap na at pinagtibay at wawakasan na po natin ang local conference sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa paggawa mo sa iyong iglesia sa dako ng bayanan sa buong isang taon. Salamat po Panginoon sa kabila ng aming mga pinagdaanan, hindi mo kami pinabayaan. Kasama ka namin Panginoon at nagbigay sa amin ng lakas, ng patnubay, ng iyong pinadama ang iyong presensya ng buong taon. Salamat Panginoon sa mga na-accomplish ng buong taon nito na alam namin na hindi namin magagawa kung hindi ka namin kasama, kung hindi mo kami pinatnubayan, kung hindi mo kami tinulungan. Sa bahaging ito, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang susunod na taon ng 2022. Nagtitiwala po kami na kung paano na hindi mo kami pinabayaan ng buong taon, patuloy na sasamahan mo kami, Panginoon, sa darating na taon. Salamat sa lahat ng iyong mga pagpapala. Salamat sa lahat ng iyong paggabay. Salamat sa kalakasan. Salamat sa wisdom. Salamat, Panginoon, sa kagalakan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, at pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Bagamat nagplano kami for this year, naniniwala kami, Panginoon, ang iyong kapamahalan pa rin ang magpapatuloy at magkokontrol, Panginoon. Maraming salamat po na kami ay mayroong Diyos na makapangyarihan, nagmamahal sa amin, hindi kami iniiwan, at patuloy, Panginoon, na nangangako, Panginoon, na sasamahan kami. Dalangin namin, Panginoon, patuloy, at inihingi ang iyong presensya, Panginoon, sa iglesia mo sa dakong ito. Binibigay po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat, sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoon, tagapagligtas, at Diyos na si Jesu Kristo. Amen.